Hello everyone! I'm Roan Celis Capistrano of 1 Million Club. Kung bago ka pa lang sa channel ko, make sure to subscribe and hit the notification bell para lagi kang updated. Sure, financial goals, knowing how to save is not enough. Ganyan din po ako dati, save lang ng save. So we need to know how to grow that saving. So importante po, ma-maximize natin yung naiipon natin by investing. Ayan. So, know how to make money and how to make money work for you. Sarap po nun, di ba? Nagtatrabaho ka, and on the side, kung may investment ka, nagtatrabaho yung pera para sa'yo. Di ba? So, know how to accumulate income-producing assets or create multiple passive income streams. The size of your passive income determines the level of your financial security. Yan. So, pakitype nga po passive income. Alam niyo po nung nagbabasa ako before na libro ni Robert Kiyosaki, yan. So parang na-inspire ako kasi halimbawa gastos mo ngayon 20,000, tapos kung may passive income ka na 20,000, kahit hindi ka na magtrabaho, 'di ba? Meron ka pa ring panggastos, no? Saan natin kukunin yung passive income? Ito yung kung may investment tayo, kung may business tayo, pwede tayo magkaroon ng passive income, no? So, if you lose your income today, how many years your savings will last? No? Isa rin po to sa mga napatanong ako dati noong 2012 nung bago pa lang ako sa IMG. Hala, oo nga, no? Kung halimbawa, meron akong 50,000 ngayon, tapos mawalan ako ng trabaho, hanggang kailan naaabot yun? 'Di ba? So, syempre, hindi yan naaabot ng 1 year. No? Lalo na kung ikaw lang inaasahan sa pamilya. So, pangalawa is know how money market works. Know the investment. Know the investment instrument that can help you beat inflation. So, again, kalaban natin inflation, pero wala na tayong magagawa dyan. Ang importante lang talaga, kumita tayo na extra at mag-invest talaga, no, to beat the inflation. So, marami tayong mga goals. Dapat lang alam natin kung ano yung tamang vehicle kung saan natin ilalagay, no? Like emergency fund, dapat ma-access agad natin yan, kaya importante na sa mga ATM natin yan, no? Savings account, no? Education, pwedeng 5 years, 10 years from now yan. So, meron din mga mutual fund na bagay dyan. So, matututunan natin naman to sa workshop 3 sa IMG, no? So, lahat ng kailangan nyo malaman about investment, mutual fund, nandiyan po sa workshop 3. Ayan. So, ito po yung isa rin sa natutunan ko noong 2012, no? Yung isa sa mga concept na paborito rin po ng kuya ko, yung rule of 72. So, sabi dyan, 72 divided by interest rate na kinikita ng pera mo, makukuha mo yung number of years kung kailan to doble yung pera mo. So, mag-sample tayo. Ayan. So, kung may 10,000 tayo sa bank account natin, sa savings, 1% kinikita, 72 divided by 1, 72 years pa siya dodoble, no? Dahil sa interest na kinita. So, magiging 20,000 after 72 years. And of course, kung isi-simplify natin yung rule of 72, halimbawa, sa 4% ka naglagay ng pera, every 18 years siya dodoble. Kanina, 72 years. Ito, 18 years na lang. Paano pa pag matuto ka mag-invest? Halimbawa, 12% interest. So, 6 years na lang, no? 6 years, every 6 years, dumodoble yung pera mo. Kaya nga dito sa sample natin, at age of 29, may magkaibigan, tag 100,000 nilagay. Yung isa, nag-retire, 400,000 pera niya. Yung isa naman, nag-retire din at age of 65, 6.4. So sabi nga, people who don't understand how money works, they end up working for money. So ito lang po yung alam ko din dati, no? People who understand how money works, they let money work for them. So ano po gusto natin dito? 'Di ba? So importante talaga matuto tayo paano pagtrabahuin ng pera. Okay? Ayan, ito po yung problema. More often than not, people put their money in less than 1% and borrow money at more than 12%. So, kalaban po natin ng interest
Kalaban natin ng compounding interest ng pera kapag tayo ay nasa side ng utang. Pero pag may investment ka, kakampi mo ang pag-compound ng interest. Okay? So, worse is that the compounding interest works against them because of credit card debts. Dahil nga po, isa ang credit card sa matataas talaga ang interest. Okay? So, we want you to invest correctly. O meron din palang mali, di ba? So, again, ang kinikita natin, ganito lang din po ako sa bank dati, mahilig mag-deposit, no? Excited pa ako mag-deposit pag break time. Ayan, so less than 1% lang po kinikita ng pera natin. And then, ang pagkakaiba niyan, pag investor ka, like sa mutual fund po, pwede magbigay sa'yo ng 12%, no? Ini-invest po nila yan sa mga government, mga top corporation. So, diretso, ikaw na yung naka-invest. Dito po kasi, bank yung kumikita, ibabalik sa'yo less than 1%. Okay? So, again, lahat po tayo may chance na mag-invest, magkaroon ng investment sa mga top corporations, no? Pakitype nga po Jollibee. Naku, alam nyo, madalas din kami kumain sa Jollibee kasi yung anak ko, pa lang grade 1, di ba? So, mahilig po siya sa Chicken Joy. So, maganda, no? Habang tayo ay naglalabas ng pera, consumer nito mga company na to. So, at the same time, investor din tayo ng mga top corporations na to. No, like ngayon, ang init. Kahit umuulan po sa Pilipinas, mainit, di ba? O, edi hindi ka galit kay Meralco kahit mataas yung bill mo. Kasi investor ka din yan kung nag-i-invest ka sa mutual fund. Okay? So, ang mutual fund, indirect investment po natin sa top corporations. Ayan, dito po sa IMG, marami tayong kapartner na mutual fund company, no? With Rampver Financials, no? So, si Rampver Financials po ang kapartner natin dito at marami po siyang kasama ng mga mutual fund company.